Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang petisyon ng Meralco na pass-through charges o pagpasa sa mga customer ng mga kapos na singilin. Kasama sa mga pinababayaran sa loob ng 36 na buwan ang system loss at real property tax. Patikos tuloy ng isang kongresista, refund now, bawi later, dahil mababaliwala ang unang inanunsyong balikbayad ng Meralco. May report si Darlene Kai. Nitong linggo, ang utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco, isauli ang sobrang nasingil nilang 9.5 billion pesos sa lahat ng kanilang customers. Uutay-utayin ang balikbayad sa loob ng 6 na buwan. Pinakamalaki ang refund rate sa residential customers, mahigit 58 centavos per kilowatt hour. Katumbas yan ng 117 pesos sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Nangako ang Meralco na tatalima sa utos ng ERC. Anila, ang balikbayad ay kalakip ng 2 refund application nila para sa mga period ng January to June 2025 at July to December 2025. Paliwanag nila, ang refund ay dahil sa malaking pagkakaiba ng actual weighted average tariff o mismong singil ng Meralco at ng aprobadong distribution tariff ng ERC sa mga panahong iyon, bunsod ng lumaking konsumo ng kuryente ng mga residential customer. Pero hindi lang pala yan ang in-apply ng Meralco sa ERC. Inaprobahan din ng ERC ang pagsauli at pagkolekta ng Meralco ng pass-through charges mula February 2011 hanggang December 2022. Mahigit 30 million pesos ang ire-refund para sa mga pasok sa Lifeline Subsidy, Senior Citizen Discount Subsidy at Local Franchise Tax dahil sa over-recoveries o sobrang nasingil. 1 buwan ang balikbayad para sa subsidies at 36 na buwan para sa buwis. Pero mas malaki ang kanilang under-recoveries o singil na mas maliit kaysa aktual na gastos. Lagpas 8 billion pesos. Uutayin sa 36 na buwan ang sisingilin para sa generation at transmission costs, system loss at real property tax. Ang sabi ng ERC, ang pass-through charges ay mga singil na kinokolekta para sa mga power generator, NGCP at gobyerno at hindi napupunta sa bulsa ng Meralco at mga gaya nilang distribution utility. Para maging transparent, inutusan ng Meralco na ilagay ang mga item na ito sa hiwalay na bahagi ng bill. Sinusubukan pa ng GMA News na makuna ng reaksyon ang Meralco, pati ang grupong National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR. Pero sa isang post, sinabi ng NASECOR na nagsumite sila ng position paper sa Office of the President at Energy Committees ng Kongreso para igiit na hindi lang refund ang solusyon kung hindi agarang rate reduction o pagbaba ng singilin. Puna rin ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago, mawawalang saysay ang Meralco refund dahil sa panibagong singil na babawiin din sa mga susunod na buwan at taon. Kasunod naman ang ikalimang sona ng Pangulo kung saan iginiit niyang dapat tanggalin ang system loss charge. May 8 ng panukalang batas sa Senado ukol dito. Itutuloy ng Senado sa Biyernes ang pagdinig dito. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kasama ring tatalakayin ang pagtitiyak na hindi maipupuslit sa bill ng distribution utilities ang system loss. Darlene Kai, GMA News.